is your full name po? Maricel Pamintuan Rodriguez po. Next question po. How many children do you have right now? Dalawang lalaki sila. What is your age when you had your first child? 25. Next naman po. How is your life as a single mother po? Okay, as a single mother, actually okay naman in a way. Kasi before, nag-work naman ako. Then ngayon, nag-business kami. So financially, okay. Pero syempre, minsan, alam mo naman sa buhay, di naman perfect. So, minsan, lalo na lalaki, yung disiplina sa babae sa lalaki, iba. Pero awa ng Diyos, mabait naman yung dalawang bata. Next question po. Are you doing well now financially and emotionally po? Even now as a single mother po? Oo, awa ng Panginoon, yun naman talaga yung... Actually, hindi naman yun ang priority natin, syempre. Pero dahil yun ang kasabihan niya na syempre, kumakain tayo para... naghanap buhay tayo para kumain, mabuhay. Oo, awa ng Panginoon, so nakakaraos kami. What kind of comfort did your family, particularly your children, did during your first time as a single mother po? Comfort, paano comfort yun? Yung ano po yung ginawa po ng mga family po ninyo, na Okay, so family. or yung mga, especially po yung mga anak nyo po, yung ginawa po nilang pag-comfort sa inyo nung nangyari po yung separation po ng husband nyo. Actually, syempre, nung way back 2017, mid-quarter ng 16, syempre bata pa sila na si Marcos, mag-6-7 siya. So, syempre, as in bata sila, wala naman, syempre, hindi naman nila maintindihan pa, or ano. Pero yung family ko, lalo yung parents ko, kasi alam naman nila from the start, syempre medyo yung pagsasama is hindi healthy. So sila mismo, lalo yung mga kapatid ko, yun, sila mismo nag-guide sa akin, nagpalakas ng loob. Then ako rin personally, nilakasan ko yung loob ko para sa mga bata naman dahil maliit sila. Then sa trabaho ko, kasi ayokong pabayaan ng trabaho ko dahil yun ang nakakatulong sa amin. Okay naman na po ba kayo ngayon? Ng father nila? Opo, at saka kayo po. Independent. Okay naman. Ever since naman okay. Since nag-decision kami na ganito, okay naman kami. So, parang mutual agreement namin. Siya, okay siya, may family na siya ngayon, may anak na siya. So, sa akin din, ganon. Tsaka yan, katulad niya nung nag-graduate si Ken, si Marcos, si Kuya, na nandyan kami dalawa. Meeting sa school before dun sa Divine nung high school sila, elementary. Doon naman kami, civil naman, wala naman Okay naman po co-parenting sa, yung tawag nila. Wala naman tayong masamang tinapay against each other, sabi. Next po, what are the experiences you can share as a single mother po? Experience, masashare sa mga kamukha ko sigurong single mom. Hindi naman experience, masashare sa inyo in the future na. Kasi, syempre yung ganitong sitwasyon, wala naman may gusto, di ba? Wala naman nagplano, nangarap. Pero syempre, parang, di ba pag may boyfriend ka, may girlfriend ka, di ba naghiwalay kayo, masakit yun, di ba? So, what's more, pag ganyan, family, mga bata. So, siguro, kasi may kasabihan, walang tutulong sa sarili mo kung di ikaw lang. Hindi naman tutulong yung kapitbahay mo, parents mo, or kapatid mo, di ba? Nasa sa'yo yun. So, ako, personal experience ko to at personal choice ko na ganito, na kesa sa yung pagdating mo sa bahay, di maganda, di ba? Mag-aaway, ganyan, magulo. Respeto kung minsan nawawala na. So, na-choose ko talaga yung ganun na lang. So, para walang sakitan. So,
doon na siya muna sa parents niya. Ako kasi dito, from the start, dito kami, bahay ng parents namin. So ako talaga, dahil yun ang pinili ko, unang-una talaga, nagpe-pray ako sa Panginoon kasi wala naman tutulong sa'yo. Unang-una siya, tas ikaw. At the same time, yung inisip ko yung mga anak ko. Kasi, syempre, anak ko sila. Ayokong hinaway na, ayokong lumaking broken family. At the same time, lumaki silang napariwara, ganyan. So, ang inano ko na lang kasi, yung maganda yung tinitignan ko na lang. Yun, awa ng Diyos, maganda yung trabaho ko, maganda yung sahod ko. So, yun ang tinitignan ko na lang. Maganda yung trabaho ko, then maganda yung sahod ko, napoprovide ko financially, and siguro kung anong gusto ng mga bata. Yun ang tinitignan ko. So, may napapabili sila, napapakain ko sila, magkasakit man sila, napoprovide ko yon, naayos ko yon. Yung tirahan ko ngayon, eto, namin, maayos. At the same time, hindi kami, as father kasi nila, hindi kami yung tawag doon, yan, kahit kanina, nagkita kami, nagganunan kami. Okay naman po. Oo. So, parang pag ganyan kasi, marami. Kapitbahay mo, magkamag-anak mo nga, di ba? Barkada mo. Parang magbabash, yun ang word na ngayon, di ba? Magbabash, magchichismis. Lalo Sasabihin, na po kung hindi po kayo awkward. oo, sasabihin, uy, kumusta ka na? Ganyan, ganyan. Tapos, pagtalikod mo, ay, ganyan, ganyan, di ba? So, much better na lang, kahit naman sa anong larangan, anong sitwasyon ng buhay, instead na ikalat mo, i-share mo, ipagdasal mo na lang yon. Kasi in time, marirealize mo, mararamdaman mo yung pinagdarasal mo before na problem, magiging okay siya. Yung pangarap mong nangyari na hindi mo alam. So yun lang, yun lang ang aking kasi okay naman yung trabaho ko, yung gastos na wala ng problema naman doon. Yun lang, wag kang mag-share kung kanino, kunwari concern. Pero ewan ko lang sa ibang tao, depende siguro. Pero yun, sa'yo, tibay mo yung loob mo at the same time, sa kanya mo na lang i-share. Sa kanya mo na lang sabihin yung chismis na kaysa sa kanino man. Nagka-trust issue po kayo, ganun po. Sa mga ibang tao, di ba? Hindi man maiiwasan yun. Tapos, kunwari, concern. Tapos, ay, ganito pala sila, ganyan. Tapos, nakita ko si ganyan. Huwag mo na siya sapawan na, oo, kasi ganyan. Kasi, in time, hindi naman concerned sila eh. In time, masisiraan siya. Father din pa rin siya ng mga anak ko. Masisiraan ako. Mother ako ng mga anak ko. Tapos, in time, kunwari, yung senior ko nung 10 years ago, ngayon chinichismis, siyempre, pangit, tatanda yung mga bata. Parang iba na yung darating sa kabila, na yung talagang problem, chinismis, parang iba yung deliver. So, ang pangit. So, much better, wag mo nang i-share kasi kayo lang naman eh. Kayo lang na may problema, hindi naman yung mga bata, hindi naman ibang tao. So, ganun lang yun sa buhay kahit saan. Wag mo nang ipagkalat or Basta alam mo sa sarili mo, sa isip mo, sa puso mo, wala kang inaanong ibang tao. Kasi yung problema mo, ayusin mo. At the same time, tumayo ka ulit, maayos ka ulit, in the future, magiging normal lahat. Katulad niyan nga. Sa awa ng Panginoon, wala namang problema. What are the challenges you face as a single mother po? Yung po yung naranasan po ninyo na hindi niyo po na kayang, yung na-feel niyo po na kayo lang po mismo yung kayang makatulong sa sarili po ninyo. Yun nga. Yun nga sinabi ko kanina. Wala naman talagang mga kapatid mo, parents mo, masisharean mo, ganyan, maiiyakan mo. Pero at the end of the day, dahil pinili natin to, syempre unang-una nagpag-boyfriend ka, di ba? Tapos siya pinili mo maging asawa, nagpakasal kayo, nagkano, lahat-lahat, di ba? Pero yun, ganun pa rin ang nangyari. Sarili mo talaga ang makakatulong. Kasi walang ibang makakatulong talaga sa'yo kung hindi sarili mo. Kasi kung sa ibang tao magdidepende ka, walang mangyayari. Kasi paano kung di naman totoo yung tulong niya?
mas lalo kang mahihirapan nun, di ba? Pinagkatiwalaan ko siya, ganyan. Kasi, yun nga, matanda na kami in a way, then pinili namin to, tsaka may mga bata. Yung sarili mo lang talaga ang makakatulong sa'yo, sabi ko nga. Yun, tapos syempre, malaking tulong Panginoon na sa Kanya ko talaga sinasabi, sinishare yung problema ko. What is the most valuable lesson you've learned about yourself as a result of being a single mother? Ano po yung na-realize niyo nung naging single mother po kayo? Ano po yung naging lesson sa inyo? Anong lesson? Yun, siguro dahil di ako nakikinig sa parents ko. Kasi talaga dapat makinig ka sa parents. Minsan, di ba sabi na mother knows best o mother knows best o mothers knows best. Hindi ko alam paano yun. Pero totoo yun. Kasi 6 kaming magkakapatid. So, ako yung pinaka-youngest, bunso, no? So, sabi ng parents ko, ever since, wala na sila, yan sila. Ako daw ang pinakamatigas ang ulo. Siguro pinakamatigas ang ulo dahil pag gusto ko, ganun, di ba? Kasi yun nga, ako rin naman magpipili, ako rin gagawa. So, yun. Dahil before, parang syempre, ayaw nila sa father nila, ni Marcos, pero yun pa rin ang nangyari. Siya pinili ko, tapos yan, ganito yung nangyari. Hindi ko na-extend yung pagkikipaglaban. Yun, siguro, dapat makinig sa parents. Kasi hindi ako nakinig. Yun lang talaga. Okay po. Were there any specific moments where you felt overwhelmed or doubted your ability to cope? To cope sa nangyari. Yes po. Oo, lalo na nung... Siyempre, no, pag... Yun, at the end of the day, uuwi ka. Na dati may kasama ka, di ba? Tapos yung mga bata lumalaki. Tapos di ba sa school? Di ba? Lalo na si Marcos, madaldal yan. Ngayon lang siya hindi naging madaldal. Nung maliit siya yung madaldal. Yung kapatid niya, si Kuya, yung hindi madaldal. Ngayon baligtad si Kuya, yung madaldal. Si Marcos, hindi masyado. So sa school, syempre may mga di ba? Mother, father, si Papa. Yun ang mahirap ma-explain. Na-overwhelmed po kayo kapag po ganun. Na-overwhelm na yung Kayo po sa sarili niyo po. Kapag po nakikita niyo po yun, parang na-overwhelm po kayo na, parang din po kayo, nagigilty din po kayo na, parang lumaki po yung mga anak niyo po na hindi po complete, like other children po na may complete. parang gano'n na rin. Oo. Next naman po, what are some personal sacrifices you've made as a single mother and how do you feel about those sacrifices now po? Sacrifices. Kasi before, since dalaga ako, kahit buntis, nag-work ako. So, tas pinanganak sila, kasama nila yung mga nag-aalaga. So, lumaki sila sa nag-aalaga. So, parang, yun, after pandemic, di ba? Parang nakakatakot na. Hindi naman nakakatakot. Doon ko na-experience yung pandemic. Parang lahat, di ba? Parang tawag dito. Bago na po. Di ba? Walang lumalabas, walang ganyan. Tapos maliit pa sila nun. So, given yung opportunity ni Lord, yun, nag-decide ako na mag-stop sa work. Kasi nung nag-work ako, darating ako 11, 12 ng gabi, tulog na sila. Tapos, aalis sila ng school, 6:30 or 7, tulog naman ako. Yung kasama yung nag-prepare sa kanila. Tapos, yung trabaho ko, Monday to Sunday. So, yung day off namin, minsan weekdays, nasa school sila. Weekends, wala silang pasok. May pasok naman ako. So, parang hindi na kami nagkikita. Yun. So, nung siguro, will ni Lord, na time ko naman sa kanila kasi yun nga yung nangyari. Nag-stop ako sa work. Yan, mayroon kaming business naman dyan. Yun, maghapon, or nasiserve ko lang sila ng lunch, nasiserve ko sila ng breakfast, pati dinner yan, magkasama kami. Sabi-sabi kaming oras na matulog.
Magpe-prepare ko pa yung breakfast nila. So, yung sacrifice ko siguro, yung give up ko yung trabaho kahit maayos benefits and sahod. Pero wala naman imposible. So, yan, yung business namin. Okay naman po kayo na, hindi naman po kayo nagsisi na sinacrifice niyo po yung dati niyo pong trabaho para po sa kanila. In a way, hindi naman. Kasi mas maraming time ako sa kanila ngayon. Lalo na ngayon, lumalaki sila, tumatanda sila. Yun. Okay, yung ganitong opportunity na binigay, maganda siya. Right timing nga lang sa lahat. Next po, what are your long-term goals for yourself and your child po? Long term. Parang long term yun. Parang, Ano po yung mga goals niyo po para po sa mga anak niyo po at para po sa mga sarili niyo? At para po sa sarili niyo. siguro, long terms, parang pangarap ko na sa kanila. Ganyan, no? Kasi, yan, nagtatrabaho sila. Siyempre, sinusuportahan ko sila sa gusto nila. Parang long term ko talaga, yun, basta pinapanalain ko lang talaga yun na makapag-work sila, yung gusto nilang trabaho, then makapag-pamilya sila na maayos, lalo na makapili sila ng maayos na asawa kasi siyempre importante na maayos ang babae. I mean, 'di ba, yun nga. Basta gusto ko yun, magka-pamilya sila ng maayos, buo, na hindi ganito. At the same time, yan, mag-provide na maayos na kinabukasan sa kanila. Kung will ni Lord yan, ma-provide namin sila ng magandang tirahan dahil dalawa lang naman sila. Okay po. Next po, how do you balance your work and childcare responsibilities po? Work. Yun nga, since yung trabaho is dyan lang sa tindahan, so sa amin naman yan, nasa-serve ko sila every day, like yung breakfast nila, bago sila pumasok sa school, lunch, uuwi ako, kasi malapit lang naman yung tindahan dyan, so uuwi ako, para naman sa lunch. Dinner yan, sabay-sabay kaming magdi-dinner. Then, kung may time, once a week or twice a month, yun, magdi-date kami. Kahit milk tea yan lang dyan or tusok-tusok. How do you balance your time in parenting and work po? Lalo na po ngayon, di ba po may business po kayo. Paano nyo po nababalance yung time nyo po sa business nyo po at saka po sa mga anak po ninyo? O yung business namin kasi, since kami lang naman ng may-ari, hindi na kailangan yung mag-file ka ng leave. Dahil dati sa work, mag-file ka pa ng leave, Hawak ma-approve, nyo na hindi po yung ma-approve. oras. So, hawak na yung oras. It's either, sabay-sabay nga kami magdi-dinner. Then sila pupunta dun sa tindahan, sila naman magbabantay, ganyan. Then yung communication namin naman is open naman in a way na, lalo na si Marcos, kung sino nililigawan niya. How did you survive parenting without a partner po? Without a partner. Kasi sa pagsasabi mong partner mo lang naman yun eh. Anyway, in a way na partner, yun. Ewan ko lang nung unang panahon na pag mag-asawa kayo, magtulungan kayo, no? Pero ngayon, no, ganun din naman pag mag-asawa kayo, magtulungan din kayo. Pero, kasi, from the start kasi, dahil nag-work na ako, parang okay lang naman kahit wala yung partner ko kasi may trabaho naman ako, may bahay naman kami natitiran kasi itong bahay, dito na kami nag-start, dito kami tumira. So, kung iisipin mo yung partner, parang okay lang naman, naiintindihan ko and tanggap ko na wala akong kasama. Pero, yung kasi sa akin, yung isip ko, hindi lang importante yung partner, lalo na kung hindi naman Makakatulong po sa makakatulong. inyo. Oo. So, kung
Kasi ganito lang yan eh. Kung aalis ka, kung may lalakarin ka, pabigat lang yung kasama mo. Iwanan mo na kasi hindi ka makakapunta dun sa pupuntahan mo. So ako naman, talagang from the start, tinanggap ko na ganito, ganyan ang gagawin ko. Para din sa amin naman yun, yung trabaho ko, ayusin ko, yung mga anak ko. Ganun lang naman kasi. Kaya parang sa akin, okay lang, hindi ko lang alam sa mga ibang tao. Pero ako, sinasabi ko lang to sa pansarili kong experience na okay lang naman ako kahit wala naman akong partner. Next po. How would you describe your relationship with your children even though you don't have a partner to help you raise them? Paano niyo po ma-describe? Silang dalawa naman kasi mabait sila. Minsan lang may sumpong, lalo na yung si kuya. Pero, nagmana lang sa akin siguro sumpong. Okay naman na, ano naman yun, manageable naman yun yung sumpong. Tapos, para naman sa akin, compare, hindi ko lang alam sa mga ibang bata, maano naman sila. So, kung pinagsabihan mo, makikinig naman. Then, kung ano na rin sila sa akin, naiingay na rin sila sa akin sa bunganga ko, sa kakautos. So, binibigyan din nila ako ng sign na naiinis na sila. So, ganun lang yun. Then, yun lang masasabi ko lang. Kasi, wala naman akong, tawag dito, problema sa kanila. Lalo sa school, sa pag-aaral nila, sa mga grades nila. Okay naman yun. Parang feeling ko, dahil bata sila, nakita na lang lumalaki sila, parang sila mismo nag-adjust or nag-mature sila. Tsaka parang, ang tawag doon, yung na-absorb nila na ganon. So, kung nagagalit na ako, parang sila mismo mag-a-adjust sila. Parang yun, Parang pakiramdaman lang din oo, po parang sila mismo na parang ganito na yung sitwasyon, tanggap nila. Hindi ko lang alam kung syempre, kung baka sa paglabas nila may problem or ano. Pero sa tingin ko, nararamdaman ko sa kanila, parang accept nila, naiintindihan nila ganito. Okay po. Next po. How has your experience as a single mother influenced your dreams and aspirations for your children's future? Yun. Sa akin kasi, syempre, dahil mother ka na, yung priority mo na yung mga bata, yung lalo na sila, lalaki sila, so yung future nila, yung kinabukasan talaga nila, yung para sa akin. So, kung ako naman, wala na ako pang ibang mahiling or ano, basta sila, lahat ng pinipray ko or inihiling ko is para sa kanila nila. Yung kinabukasan nila, yung family nila, yun, para sa kanila na. How can you maintain your own well-being while taking care of your children? Importante yun, syempre yung well-being mo, hindi ka na makakapag-alaga ng ibang tao or mag-ano ng ibang tao kung yung mismong sarili mo, hindi mo maaalagaan, no? So, yun nga, ikaw mismo din naman ang mag-aayos or mag-care ng sarili mo. Kasi kung hindi ka 100 or anong percent na ano sa sarili mo, hindi mo mapapalaki, hindi mo maayos yung mga bata. Kaya dapat ikaw mismo ayusin yung sarili mo. Next po. How does the society influence your lives of being a single mother to your children? Sabi niyo nga po kanina, pag yung mga chismis po, ganun. Paano po nai-influensya ng society po yung buhay niyo? Actually, sa Pilipino, ganun na ata talaga eh. Ngayon lang na chismis. Dati ngayon, marites. Ganyan, no? So, ako naman kasi, noon pa naman hanggang ngayon, wala naman akong pakialam sa kanila, di ba? Sabi nga ngayon, di ba, kung may problema ka sa akin or chismis ka sa akin, siguro problema mo na, hindi ko na problema yun, di ba? So, kung yung iba naman, nakikichismis na nga, yun na. Sabi ko, kunwari magtatanong, ganyan-ganyan. Uy, ganyan-ganyan.
So, siguro sagutin mo na lang sila in a way na para hindi sila mabastos. Pero yung ganun na isipin mo sila, mas isipin ko na yung bukas ko na may work ako, may trabaho ako. Para sa akin talaga, ewan ko lang sa ibang tao, pero ako mismo, mentalidad ko, wala ako pa naman pakialam sa'yo kasi di naman na ako man pinapakain siguro, yung ganun. So, okay lang. Last question po. How do you effectively balance the demands of your professional responsibilities with the needs of your family? Paano nyo po nababalance yung, di ba po may business po kayo, paano nyo po nababalance yung needs po ng business nyo at saka po ng family po ninyo? Wala naman po bang nagiging problema po pagdating po sa financially? Ay, wala naman kasi, siguro, ano lang yon parang siguro budget ba yung tawag o ano. Kasi, syempre, sa business, mayroon tayong mga binabayaran din, mga orders, ganyan. Pero yung sa bahay, syempre, parang naka-budget naman yan kung ano yung kailangan. Lalo na yung pagkain at babayaran. So, yun. As in, talagang everyday naman naawa ng Panginoon. Maayos naman. Wala naman tayong problema dun. Minsan lang problem siguro, hindi naman kasama. Yung mga kasama mo, trabahador mo, yun yung problem. Pero other than that, wala naman tayong problema. Manageable naman lahat. Okay na po. Thank you po. Thank you.